Sa malaanghel na kadalisayan at napakalaking debosyon sa mahal na birhen, ang dalagang babaeng tampok sa ating pagtatanghal ngayong araw ay mistikong lumahok sa halos lahat ng mga gawa ng pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Si Santa Gemma Galgani ay namatay sa simula ng ika-20 siglo sa edad na 25. Siya ay pinaboran ng lahat ng uri ng mga karisma tulad ng pagdanas ng stigmata ng pasyon, ang korona ng mga tinik, ang mga paghahampas at ang pawis ng dugo. Siya ay nagkaroon ng madalas na ekstasya, isang espiritu ng propesiya at pagkilatis at pagbasa ng mga kaluluwa. Ang santo ay nagkaroon din ng mga pangitain tungkol sa ating Panginoon, sa kanyang mahal na ina, San Gabriel, ang naghahapis na birhen, at isang hindi kapanipaniwalang pagiging malapit sa kanyang anghel na tagapag-alaga. Parang si Padre Pio, ano po? Ang diablo ay patuloy na umaatake sa kanya na lumilitaw sa anyo ng tao o hayop. Sa wakas, nagkaroon siya ng misteryong kasal sa ating Panginoong Hesukristo at namatay bilang isang biktima ng pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng mundo. Nauna siyang isinilang sa mundo kaysa kay Padre Pio, ngunit kung ating susuriin ang kanyang buhay, masasabi natin na nauna niyang pinagdaanan ang pinagdaanan din ni Padre Pio. Alamin ang kwento ng buhay niya, manatiling nakatutok at panoorin. Ipinanganak si Gemma sa nayo ng Camigliano malapit sa Lucca sa Tuscany, Italia noong ika-12 ng Mayo 1878. Siyam na taon bago isinilang si Padre Pio. Siya ang anak na babae ni Enrico Galgani, ang parmasyutiko ng nayo na yon, at Aurelia Landi. Parehong may takot sa Diyos, lalo na si Aurelia na hindi pangkaraniwang makadiyos. Si Gemma ang unang babae at pang-apat sa 8 anak ng mag-asawa. Nang makita ang kakaibang karakter ng kanyang anak, nagpasya si Aurelia na gumawa ng mas personal na papel sa pagpapalaki sa kanya sa kabanalan. Tinupad ng dalaga ang kanyang inaasahan. Isang araw nung 4 na taong gulang pa lamang siya, lumuhod siya sa harap ng isang larawan ng kalinis-linisang puso ni Maria sa bahay ng kanyang lola sa ama. Naintim siya na sa pagdarasal habang magkadaupang palad ang kanyang mga maliliit na kamay. Ang kanyang lola na dumaan sa silid ay nabighani sa panoorin at tinawag ang kanyang anak na lalaki upang saksihan ang eksena. Matapos sa maingat na pagmasdan ng batang babae sa panalangin, walang pakundangan na ginambala niya si Gemma. "Gemma, anong ginagawa mo?" tanong niya. Tila naalipungatan, tumingin sa kanya ang batang babae at sumagot ng buong seryoso. "Idinadalangin ko ang Aba Ginoong Maria. Humayo ka, nagdarasal ako." Nais ni Gemma na maging isang santo mula pa sa kanyang mga unang taon at pinahayag niya ito mismo. Habang lumalaki, isinulat niya, "Sa kabila ng lahat at ng sino man, ako ay magiging isang santo." Ipinakikita ng pananalitang ito na dumadanas na siya ng mga kabiguan at buo ang loob na pagtagumpayan ang iba. Pinagtibay ng ating Panginoon ang hiling na iyon na nagsasabi sa kanya, "Sa ilang taon, ikaw ay magiging santo sa pamamagitan ng aking kagagawan. Gagawa ka ng mga himala at itataas sa karangalan ng mga altar." Ayon ang pangako sa kanya ng ating Panginoon. Naulila sa ina si Gemma sa gulang na 7. Tulad ng ibang mga santo, hiniling niya sa mahal na birhen na palitan ng kanyang ina. Mula noon naging mas mapagmahal ang kanyang debosyon sa ina ng Diyos. Palagi niya siyang tinatawag sa magiliw na palayaw na Mama. Ang kanyang masiglang katalinuhan at matalas na memorya ay naging matagumpay kay Gemma sa kanyang pag-aaral at kadalasan
ay siya ang una sa kanyang klase. Dahil sa kanyang tagumpay, gusto ng kanyang ama na pumasok siya sa universidad kapag siya ay nakatapos ng pag-aaral sa edad ng 16. Gayunpaman, hinagad ni Gemma na ibigay ang sarili ng buo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsali sa ilang relihiyosong kongregasyon. Sa oras na iyon, ang ama ni Gemma na gumugol ng malaki sa matagal na sakit ng kanyang asawa ay hindi na mabalanse ang kanyang pananalapi at nabangkarote or bankrupt. Nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang pamilya ay nahulog sa pinakamadilim na paghihirap. Hindi nakayanan ng mabutihing ama ang sinapit na dagok at namatay pagkaraan ng ilang panahon. Sa kanyang sariling talambuhay, sinabi ni Gemma, "Nang mamatay si Papa, natagpuan namin ang aming sarili na wala at talagang walang-walang pagkakakitaan." Nagkahiwa-hiwalay ang pamilya. Ang bawat kapatid ay napunta sa bahay ng isa sa kanilang mga kamag-anak. Napunta si Gemma sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Camayor, kung saan nagpakita ang ilang manliligaw upang hilingin ang kanyang kamay. Dahil sa pagkadismaya sa gayong atensyon, nagpasya siyang umuwi sa kabila ng paghihirap. So bumalik siya sa kanilang bahay. Tagdusa si Santa Gemma hindi lamang sa moral na paraan, ngunit pati na rin sa pisikal na paraan. Sumailalim siya sa 2 operasyon ng walang pampamanhid o anesthesia. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, tinanggap siya ng banal na pamilyang Giannini sa kanilang tahanan. Itinuring ng pamilya si Gemma bilang isang anak na babae at itinuring siya bilang isang santo, habang pinaglihim ang mga makalangit na pabor na ipinagkaloob sa kanya mula sa mga mata ng mundo. Marami sa kanyang mga ekstasya at iba pang makalangit na pabor ay naitala salamat kay Cecilia, isang kapatid na babae ng may-ari ng bahay. Nang madama ni Gemma ang pangangailangan ng isang espiritual na direktor, ipinakita ito mismo ng ating Panginoon sa kanya sa isang pangitain. Siya ay si Padre Germano ng Saint Stanislas, isang banal at masinop na pari na gumabay sa mga huling taon ni Gemma, na siyang pinakamayaman sa mga supernatural na pabor. Inilathala niya ang talambuhay at sariling talambuhay o autobiography ng santo 4 na taon lamang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Parehong malaki ang naitulong nila sa kanyang proseso ng beatifikasyon. Palaging nakikita ni Gemma ang kanyang anghel na tagapag-alaga na gumagabay at sumasaway sa kanya kapag kinakailangan. Ipinagtapat niya sa kanyang espiritual na direktor ang sumusunod: "Hindi ako pinahihintulutan ni Jesus na mag-isa kahit sandali, ngunit tinitiyak niya na ang aking anghel na tagapag-alaga ay laging kasama ko." Sinabi nito sa kanya, "Ako ang magiging tiyak mong gabay at hindi mawawalay na iyong kasama." Sa kanyang pagiging inosente, naisip ni Gemma na nakikita ng lahat ang kanilang mga anghel na tagapag-alaga, lalo na ang mga inosenteng maliliit na bata. Unti-unti lang niyang napagtanto na hindi pala ito ang nangyayari. Minsan, nakita niya ang kanyang anghel na sumasamba sa soberanong kamahalan. Sa ibang pagkakataon, inuunat niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw niya bilang tanda ng proteksyon, na ipinagtatanggol siya laban sa mga pagsalakay ng diablo. Lumuluhod siya sa tabi niya, nagmumungkahi ng mga punto para sa pagmumuni-muni o umuupo sa tabi niya na nagbibigay sa kanya ng magagandang payo. Nais ng ating Panginoon na siya ay ganap na lumayo sa lahat ng bagay. Nang pumunta siya sa Archiepiscopal Palace, yung palasyo ng arsobispo, para tumanggap ng gintong medalya na nakuha niya sa kursong kateketikal, sinubukan ng kanyang tiyahin na bihisin siya ng mas mahusay, mas maganda, mas magara. Pumayag si Gemma na isuot sa kanyang leeg ang isang maliit na kadena na may krus at isang gintong relo.
isang alaala o souvenir ng kanyang ina. Nang siya ay umuwi at magpapalit na sana ng kanyang damit, nakita niya ang anghel na tagapag-alaga sa tabi niya, nakatingin sa kanya ng mabagsik at sabi nito, "Alalahanin na ang asawa ng isang haring ipinako sa krus ay hindi dapat palamutian ng iba pang alahas maliban sa kanyang mga tinik at krus." Itinapon ni Gemma ang mga palamuting iyon at dumapa sa sahig habang lumuluha. Ginawa niya ang desisyong ito. Para sa pag-ibig ni Jesus at para lamang sa kanya, ipinasiya kong hindi kailanman magdadala ng mga bagay na walang kabuluhan o magsalita man lamang tungkol sa mga ito. Sa kanyang sariling talambuhay, sinabi niya, "Hindi ko na muling tinaglay ang alinman sa mga bagay na ito mula noong araw na iyon." Ang resolusyong ito ay nagpakita ng kanyang lubos na katapatan sa landas na itinalaga ng Diyos para sa kanya. Sa isa pang araw, isinulat niya sa kanyang tala-arawan, "Ang aking tagapag-alaga na anghel na napakatindi sa akin ay nagsabi, 'Anak ko, alalahanin mong nagkakasala ka sa tuwing hindi ka nagiging masunurin. Bakit nakalimutan mong sundin ang iyong kumpesor? Tandaan na walang mas maikli at mas tiyak na daan patungo sa langit kaysa sa pagsunod." Inutusan kasi siya ng kumpesor na isulat ang mga espiritual na biyayang natanggap niya, ngunit siya ay lubhang nag-alinlangan at naging mapagduda dahil sa kanyang kababaang loob. Kaya naman mahigpit na pinagsabihan siya ng kanyang anghel na tagapag-alaga na sa kahit na bahagyang kapabayaan sa banal na paglilingkod. Mawawala siya sandali, bibigyan siya ng masamang tingin, tatangging makipag-usap sa kanya o kaya'y marahat na paalalahanan siya. Minsan ay nagpapataw pa siya ng kaunting parusa. Sinabi rin niya sa kanya na kung ano ang dapat niyang gawin para sa espiritual na pagunlad. Umupo siya sa tabi ko at nagsabi, "Bakit mo binibigyang kalungkutan si Jesus nang hindi sa pagninilay sa kanyang pasyon araw-araw?" Nakilala niya na totoo yun at naalala niyang ginagawa lamang niya ang pasyon tuwing Huwebes at Biyernes. "Dapat mong gawin ito araw-araw, huwag kalimutan," sabi ng anghel. Hinikayat din niya siya sa landas ng kabanalan. Sa pamamagitan ng mataas na pagiging perpekto ng iyong pagkabirhen, ay binibigyan ka ni Jesus ng napakaraming biyaya. Sa katunayan, siya ay may malaanghel na kadalisayan at sa iba't ibang operasyon na kinakailangan niyang sumailalim, ang kanyang pagiging mahinhin ay nakuha nito ang atensyon ng mga doktor. Bagamat itinuring siya ng ilan na isang santo, ang masasama ay tinuturing siya bilang isang panatiko. Gaya ng nabanggit kanina, ang kanyang debosyon sa mahal na birhen ay mapagmahal bilang anak. Ang ina ng Diyos ay nagpakita sa kanya tuwing Sabado. Kadalasang inilalarawan bilang mapaghapis na ina at nagsasalaysay ng ilang detalye ng pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang mga pagkakataon, magpapakita siya kasama ang batang si Jesus. Ibibigay siya para haplusin niya. Masusumpungan din ni Gemma ang kanyang sarili sa kung ano ang itinuturing niyang kalaliman ng kanyang mga kasalanan. Wala siyang gana na direktang pumunta sa Panginoon sa mga pagkakataong ito. Kaya siya ay bumaling sa tagapamagitan ng lahat ng mga grasya at sinabi, "Aking ina, natatakot akong pumunta kay Jesus nang wala ka, sapagkat kahit na ikaw ay maawain, alam kong marami akong nagawang kasalanan. At alam ko rin na si Jesus ay makatarungan sa kanyang kaparusahan. Malaking bagay ang hinihiling ko sa iyo, hindi ba aking ina? Ngunit ano ang magagawa ko kung mahahanap ko lamang sa tulong ng iyong pamamagitan ang nawala sa aking sanhi ng aking mga kasalanan? Bukod dito, ang hinihiling ko sa iyo ay maliit kumpara sa mga dakilang bagay na magagawa mo para sa akin." Yumao si Gemma noong Sabado Santo, 11 ng Abril, 1903,
1903 at kinanonisa bilang santo ni Papa Pio XII noong 2 ng Mayo 1904. At yan po ang kahangahangang mga kwento ng buhay ni Santa Gemma Galgani, na isang modelo ng kadalisayan ng pagpapakasakit tulad ni San Pio ng Pietrelcina. Mga nilalang na matatagpuan lamang sa kalinga at sa loob ng ating banal na Iglesia Katolika. At sana'y nakapulutan po ninyo ng aral ng ating istorya ngayong araw. At sa punto pong ito, tayo ay magwawakas na po. Santa Gemma Galgani, ipanalangin mo po kami. At bago ko po kayo lisanin, inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At maraming salamat po sa inyo na patuloy na tumatangkilik sa amin at pinapanood ang aming mga episodyo. Maraming salamat din po sa aming mga taga-suporta na lumahok po sa eksklusibong grupo ng aming mga buwanang mga taga-suporta at donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.